Yung boy, ala nang momento ba yung riya kaya? Hi guys, dito tayo ngayon sa West Edmonton Mall. Ayun pala sa kabila. Ayan. Si Iggy pala madalas madaan dito kasi naalala ko to eh. Oo, dito. No, Ang hirap iliko dyan ng isa. Naalala ko, hirap kami iliko yung isang Kasi yakat mo. isa. Nasa kabilang side. Ay, pala. Ayan. Wem muna tayo ngayon guys. Bukas na lang tayo sa... Bukas naman tayo ulit sa outlet. Every weekend tayong nagmo-mall guys, no? Daming pera. Window shopping lang para ano. Mag-CR ako guys dito sa Wem. Mag-CR ako dito sa Wem. Tingnan nyo ito guys. So cute. Pang baby ba to? So cute. Maliit siya. Itong baby ko ay napakahilig sa mga animals. Oh. Ano daw yun? Ano yun? Ano sabi ng bee? Okay, lakad lang tayo dito. Lakad lang tayo guys dito sa loob ng Wem. Ganyan din mga presyohan. Ang tanong. Hindi pa niya ay tanong mo. Mula yung matinin. Ano daw po ang pinakamamimiss nyo sa Canada pag uwi nyo ng Pilipinas? Oh! Siyempre, si Vibery. Bakit? Siyempre, food? Oh, yan. Diba, no? Mamimiss mo ba sa Mita? Kung pwede lang nga iuwi ito. At saka yung sabi niya, hindi ka stress pag nasa Canada ka. Ba't ka umiiyak? Wala lang. Siyempre, mamimiss ko si Vibe kasi pag tumama kami sa loto mamaya, uuwi si Vibe ng Mita. Ako din talaga, mamimiss ko si Vibe kasi si Vibe for 3 months. Mas nakapag... Dati kasi nung unang dating namin dito, ayaw niya sumama sa amin. Sa airport, hindi siya sumasama. So, siguro, kinabukasan lang, na siya. Napaka-sweet na bata. Kahit makulit yan, napaka-sweet niya. Kasi lagi yan, good morning, tapos lagi nakahag. Tapos ikikis ka. So, yun. Sana sabi naman ni si Vibe naman daw uuwi ng Philippines. So, yun. Let's see. Lotto is the key. Charot. Ayun. Tsaka, syempre, yung weather dito kasi sa Canada, kahit sabihin mong summer na. Ano ba? Summer na ba tayo? Spring? Oo, summer na ngayon. Pa-summer na. Pa din. Hindi katulad sa... Hindi naman sila sinasabi ko na binabash ko yung Philippines. Dito kasi, basta may electric fan ka lang. Ngayon ngayong ang lamig pa din kasi naka-electric fan ka, nakakumot ka. So yun, tapos paglalakad ka sa labas, kahit mainit, pa din, parang mahangin. Tapos yun nga, yung sa stress, siguro sinasabi na doon sa stress kasi wala naman kayo masyadong iniisip pag nandito. Gigising kami, tapos kakain lang, gano'n, tapos gigising na 9 to 10 a.m. Oo, yun. Tapos, syempre sa loob ng 3 months, ang dami din naming napuntahan. Yung magdadrive ng 12 hours. Kaya-kaya yun. 2 hours yan. Ganyan. So, ayun. Yun lang nakakamiss. Kasi si Vibe nung unang sa Philippines kasi hindi pa rin niya kami masyadong nare-recall. Yun. Lagi na lang kami tatawag para hindi kami makalimutan ni Vibe. Di ba, Vibe? Bye! Oh, I love you daw. Busy sa ilong. Pag daw nag-tourist dito sa Canada, gusto nang mag-stay. Totoo ba kayo ba gusto niyo nang mag-stay? Kung pwede, kung sa papers naman pwede. Sa amin kasi okay lang naman mag-stay, kaya lang may mga kailangan kasi kami gawin din sa Philippines na katulad siya, may trabaho siya. Tapos ako, may mga dapat din akong gawin. So, yun lang. Pero kung mabibigyan ka din talaga na wala kang ibang dapat na isipin sa Philippines, mas maganda talaga yun dito. Bakit? Kasi dito parang
Ayun nga, parang wala ka kasi masyadong iniisip. Siguro dahil sa amin din kasi wala kang po problemahin. Lahat, andyan lang, punta ka sa ref, makakain ka na kung ano-ano, tapos makakapasyal ka pa. Tapos, dito sa Canada kasi, hindi ka tulad sa Philippines, paglabas mo daming tao. Dito sa, siguro dahil siyempre, busy yung mga tao, lahat sila nagtatrabaho. Kasi wala kang makikita sa, yung Marites, hindi masyado dito. Dito ewan ko lang sa ibang ng Canada. Hindi ka tulad sa Pilipinas kasi paglabas mo pa lang, madami ka ng tao na makikita. Good thing ba yun? Bad thing? Good thing or bad thing, 50-50. Sa mga tao kasi na, extrovert or yung bang mahilig, yung parang sanay na madaming tao nakikita, mahilig sila. Kasi kami naman talaga, ako kahit naman sa bahay, minsan lang din naman ako yung talagang lumalabas, nakikiano sa iba. So okay lang sa akin, di ba? Na kunyari, ano ka lang, andyan lang si Vibe, ano lang kayo, banding lang. Tapos pagka naman sa hapon, alis kayo. Tapos dito kasi, ang lagi lang gustong activities ng katabi ko, pumunta sa mall, sa outlet, sa WEM, saan pa. Ayun, actually, yun din ang kaibahin dito. Hindi naman sa sa Philippines kasi parang pagka nagtrabaho ka dun sa mga cashier ka, parang hindi naman sa dito kasi parang equal lang. Walang ganun na, diyan ka nagtatrabaho na. Kumbaga, normal lang yung mga ganun. Tsaka totoo lang dito, lalo na sa mga lokal, parang ang babait nila. Lagi silang good morning, how's your day, yung gano'n. Kaya minsan kapag naglolokohan lang kami dito na no English yun. Ayun, mababait sila. Minsan kunyari, magpipicture kayo, sila pa yung mag-o-offer na gusto mo picturean ko kayo, yun, gano'n. Tapos lagi nga silang, ayun na, yung mga lokal ng Canada talaga. Although dito kasi iba-iba ng lahi, marami ka na makikita na iba't ibang lahi. Pero okay naman, pero mostly yung mga Canadian, yun nakita na yung babait talaga nila. Tapos lagi sila nakasmile, gano'n. Mababait ang mga tao dito. Bakit hindi gugustuhin ng mga makaka-experience ng Canada na magstay sa Canada? Ano yung negative? Kasi nga kung minsan yung malulungkot sila. Minsan darating yung maiinip kayo, gusto nyo yung parang aalis, ganyan. So yun lang siguro, yung minsan makakaramdam din ng yung maho-homesick ka. Pero siguro kung pagkasama mo buong pamilya, yun. Kasi dito, marami na rin dito, yung mga in-laws nandito, yung mga... Na-experience namin kay Uno, kahit na isang buwan lang kaming, mas nauna siya na umuwi. Naiyak ko, feeling ko OFW. Totoo lang yun. Kaya tumatawa nga kami sa kanya. 1 week kasi na mas nauna yung dalawa. 1 month? 1 month lang palang nauna. Naiyak-iyak naman siya. Pero siguro kung may opportunity na lahat ng family members mo masasama mo, yung hindi ka ma-homesick. Kasi pag madami kayo dito, ayun. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi maganda sa Pilipinas. Siyempre, iba pa din yung Pilipinas sa Pilipinas. Kunyari sila, alam ko naman na kung pwede nga lang, di ba, yung parang kung malapit lang, di ba, palagi yung dadalaw. Pero although nga, sabi nga, nandito kasi yung pinagkakakitaan nila. Kung yung may opportunity dito, nandito yung pinagkakakitaan, talagang dito pa rin sila mag-stay. Masaya nga doon sa Pilipinas. Masarap sa Canada, masaya. Pero hindi naman, nasa nagdadala na rin. Kasi yung iba naman talaga na ang tagal na dito, makikita mo naman parang okay naman sila. Diba? Depende na din siguro. Kaya lang, kung may opportunity ka naman dito, bakit naman din na hindi mo igagara? Kasi nga, siguro masaya nga dahil nga kasama yung pamilya nila dito. Oo. Yun. Katulad sila dito, may kapitbahay sila, minsan lang din naman sila nagkakausap. So yun, ganyan lang. Kasi dito naman, katulad dito sa community nila, iba-ibang lahi din. Oo, yun lang nga. Kumbaga pag sa Pilipinas, mas sa kasulok-sulukan ng mundo, kilala mo. Ayun lang, OA naman. Sabi ko mga kapitbahay mo, kilala mo. Dito kasi, dahil nga, sobrang busy din siguro ng mga tao. Minsan naisip, saan nakatira yun? No, diba? Yung, kunyari yung puting kotse, doon nakatira yun. Minsan niya, kapitbahay na, di mo pa kami. Ayun. Kunyari sabi, may naglipat sa kabilang bahay. Ayun, gano'n. Pero, okay naman. Kasi sabi ko nga, magkaroon din ng opportunity. Gusto rin namin bumalik din talaga dito. Diba? So, yun. Actually, kasi nag-manifest siya, may maiwan siya mga gamit dito, dahil dami niyang iuwi. Tsaka nagpaalam siya dun sa bear doon sa Bass Pro. Sabi niya, see you on my 50th birthday. So, yun. Nagmamanifesto na babalik siya. Pero malay mo, next year, di ba? Summer. Yun.
makabalik ulit. Hindi natin masasabi, malay mo, di ba, Vibe? Ayun si Vibe, kumain ng fishball. Saka madali na naman bumalik. Kasi Ayun nga, kasi ang visa namin, 10 years, 10 no? years. Kumbaga, swerte kami. Inabutan pa dahil kami noon. Kasi Inabutan yata, kami na mag-grant ng 10 years. dati, yung ngayon yata kasi parang talagang isang alis lang, no? Oo. So kami, sinuwerte naman kami. 1 year pa lang yung visa Oo, natin. kasi actually, yun. Diba, noong una, si teacher tin lang yun una. Oo. Tapos, kinukulit kami nila Kiko na mag-apply na. Kaso nga sinasabi namin, madaming gastusin. Huwag buti na. naman. Ayun. Buti na lang. Sa kulit. Yung pa rin yung passport mo. Oo. Actually kasi yung passport namin dati, once lang namin tinagamit. So ngayon, nagpa-renew kami. Ayun, 10 years naman. Hopefully, makabalik. Patapos ng Kaya winter. ang winter. Kasi pag buong winter, nakakainip yan. Kung babalik kayo sa susunod, alin dun sa mga ginawa natin ang gusto nyong ulitin? Kasi talagang namin dito, tumama ng loto. Pag babalik kami Vancouver, baka mag-airplane na lang kami. Hindi kasi nag-12 hours na... Isa na din naman, di ba sa Pilipinas, pag nagpagod ka, Ilocos Hindi ka. kasi yung 12 hours namin dati talagang magaling yung drive. Ang hirap lang kasi sa Philippines kasi, kaya pagod. Madami kang makikita. Dito kasi gubat ang makikita mo. Ay, maganda naman yung view. Saka mabilis ang takbo dito. Oh, yung view dito, makarating ka sa Banff, ang ganda-ganda na Jasper. Yes, yun yung mga the best. Banff. Yan. Susunod, malay mo. Ang maganda PI na George. Oo, maganda. Oh, Kaso doon, mananawa kayo sa tao. Saan kayo pinaka-nanibago pala pagdating nyo dito? Ano yung mga na-miss nyo naman sa Pilipinas? sa Pilipinas. Hindi yung mga kasi ako nang gusto sa Pilipinas, mga isdang maliliit. Hindi naman masyado. Kaya lang kasi pag nagpunta ka sa supermarket, yung mga alam mo na mura sa Pilipinas. Pag sabi nga nila, wag ka daw magpa-convert. Minsan, pag kunyari, sa Pilipinas, ganito lang to. Parang manghihinayang kang bilhin. For example, yung bang sa Pilipinas, di ba dito parang isang pirasong mangga nung nag-convert tayo, magano? Higit. Wanda lang, higit ba? Liit-liit lang niya, yun. So yung mga may gano'n na, kaya minsan mag-adjust ka sa mga, kunyari magluluto ka. For example, sa keso, walang Eden cheese. Di ba tayo pag ng Eden cheese ang Sa gagamitin ibang natin? store kasi meron. Siguro sa Asian store, kasi hindi man kami napunta sa Asian store or mahal. Tapos pag magme-menudo ka, walang rain. Although sa Asian store daw meron, hindi kami naka-experience. At saka kahit may rino ka. Iba ang lasa ng rino. Dito, yun. Pero yung mga magic sarap, okay naman. Yun, ang hotdog, walang TJ. Although, baka nga sa Asian store meron. Wala rin talaga. Bawal dito, parang bawal. Ayun. Iba naman may mga sausages. So yun, dito kasi more ang, kunyari bibili ka ng meat, ang dami. Kasi nakapak siya. Pero, dito naman, di ba, hindi naman sa ano, kung bibili ka ng meat sa Philippines, mas maganda sa palengke ka bumili. Kasi sa palengke, fresh. Pag pumunta ka minsan sa mga supermarket, yung minsan parang alam mo na hindi na naman fresh yung meat. Dito, maano mo naman talaga. Fresh ang meat. Sa amin, na-experience namin, pero meron daw minsan hindi. Yung parang fresh naman yung mga nakakain mo. Tsaka parang, sabi nga, yun, pag totoo, pag nag-convert ka, parang Pilipinas din yung price na sa meat. Minsan may gusto kang itry, hindi mo pa alam yung lasa, parang manghihinayang ka kasi parang ang laki-lagi ng serving. Sure. Diba? Hindi ka tulad ng pa isa-isa maliit, laging malaki. Oo. So yun lang. Sabi nga dito is, totoo lang dito parang mananawa ka na pagbuksan mo yung rep mo, ang dami mong ano. May laman din naman yung ref namin sa bahay. May naman din naman yung rep namin sa bahay. Totoo naman yan. Kaya lang is dito kasi is parang Marami yan kasi bili. oo, marami yan palagi ang bili. Lalo sa Costco. Lalo pag nag-Costco ka, hindi ka pwedeng bumili ng kunti lang. May chance daw makapag-work dito. Is it a yes or a no? Okay lang kasi ako bilib din ako dito kasi makakita ka yung mga talaga parang medyo matatanda na sila nagtatrabaho pa din, di ba? Tsaka ayun. Dito kasi makakita ang dami Pinoy. Dito na ako nakaano na no-distinguish mo Pinoy yun. Tapos minsan, for example, may nagsalita ng Tagalog, mapapalingon ka, Pinoy yun. Ayun. Okay naman, malay mo mabigyan ng chance, di ba? Ano yun, makapag-asawa siya ng kanina. Shoutout natin si Teacher Christine. Balik ka na dito. Baka nandito ang ano mo, forever mo. Ilang years ka na na teacher, aalis ka pa rin ba ng Pilipinas para mag-Canada? Ano naman, 27 na, 26 years na akong preschool teacher. If ever mabibigyan ng chance na makapagtrabaho dito, syempre nasabi ko nga, i-grab ko yun. Pero sana, ibang field naman. Huwag na yung
yun sa pagtuturo. Yung ibang, itatry naman yung ibang field. Pareho sila ni Iti. Si Iti din, yun doon ang sabi ni Iti. Pero nagtuturo pa rin si Iti ngayon. Para matry naman. Gusto niyang mag-try ng iba yung ano niya. Totoo yun. Para matry, kumbaga nasanay ka na sa yung mga daily routines mo, gano'n-gano'n. So, para maiba naman. Ayun. Thank you so much again guys sa panonood. Pagsama niyo sa amin kumain ng fishball and sopas today and cake. Ayan. Yes. We'll see you again on the next video. Bye-bye!